propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi, "Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo." Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, Wala nang lunas ang iyong sakit, mabigat ang pinsalang dinanas mo, walang kagamutan sa iyong sugat, wala nang pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo, wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko gaya ng pagsalakay ng isang kaaway, buong lupit kitang pinarusahan, sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit, wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Sinabi pa rin ng Panginoon, muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob, pagpapalain ko ang bawat angkaniya, bawat lungsod na winasak ay muling itatayo at ititindig ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila'y aking pararamihin, pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya't siya namay lalapit sa akin, sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga, sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos. Ang salita ng Diyos. Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itatayong pamuli ang Sion, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob, magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo sila ay tatagal, anupat ang iyong ngalay mahahayag sa Sion. O poon, ika'y ibabansag, pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseyo at mga eskribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, "Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos." Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang sinabi, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos." Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, "Alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseyo sa sinabi ninyo." Sumagot siya, "Bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Acome from the Archdiocese of Manila. Halina po't samahan natin ang isa't isang magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Napakaganda po sa araw na ito mga minamahal naming kapatid, na sa pagsapit ng Martes, ito rin ay araw ng ating mga minamahal na mga pari. Ipinagdiriwang natin ngayon ang paggunita sa ating minamahal na Kura Paroko, mas kilala rin sa pangalang John Marie Vianney.
At ang bawat John Marie Vianney celebration ay selebrasyon rin ng ating mga kura paroko at ng mga kapatid kong pari. At napakaganda sapagkat natatangi rin ang karanasan ng mga alagad at ni Jesus sa ebanghelyong ating narinig. Kagaya rin ng karanasan natin, no? Minsan, sobra tayong natutuon at nabibigyang pansin yung mga panlabas na itsura, yung mga bagay na nakikita lamang ng ating mga mata. Hanggang sa malimutan na natin ring titigan at pagnilayan ano nga ba ang nangyayari sa kalooban. Sa ebanghelyong ating narinig, lumapit yung mga Pariseo kay Jesus nung nagrereklamo sila. Masama yung loob nila dahil hindi sinusunod ng mga alagad ni Jesus yung tradisyon ng paghuhugas, no? Yung paghuhugas ng kamay bago kumain. Ito'y mas kilala sa tawag na ritual purifications, no? Pero para kay Jesus, sa kanyang mahinahon at malalim na karunungan, no? Inilayo at ibinaling yung pansin mula sa isang mababaw na pagkilala sa tradisyon, itinuro niya ang tunay na kabuluhan at kalagayan ng ating kaluluwa. Kaya nga, sinabi niya sa mga taong naroroon, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kung hindi ang lumalabas mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Dito ipinapaalala sa atin ni Jesus na hindi naman humahanga lang ang Diyos, no, sa mga bagay na magaganda sa panlabas lamang na anyo. Sa katunayan, mas mahalaga sa Diyos ang kalooban na punong-puno ng pagmamahal at pangunawa. Kaya nga, titingnan rin po natin at siyasatin ang ating mga pansariling disposisyon. Tayo ba'y dinadala sa pagiging mapanghusga, sa kawalan ng pagmamahal at konsiderasyon? Tayo ba sa ating mga pang-araw-araw na pinagsusumikapan, ginagawa ba tayo nitong mayabang dahil lamang nakikita na tayo'y umaangat, no, sa antas at larangan ng mga bagay na makamundo? Habang pinagninilayan natin ang siping ito sa Ebanghelyo, mga minamahal kong kapatid, naalala rin natin, no, sa mga pananalita ni John Marie Vianney. Sabi roon, priesthood is the love of the heart of Jesus. No? Ang bawat pari ay imahe at pagpaparanas ng pag-ibig ng puso ni Jesus. Kapag pinagtugma po natin yung atin pong narinig sa Ebanghelyo at yung napakahalagang mensahe ni Juan Marie Vianney, malalaman natin na ito yung pinakadiwa ng pananaw natin, no? Na sana makita natin ang pagmamahal at kadalisayan ay nagmumula sa puso. Ito ang ipinaparanas sa atin, no? Isang pananampalatayang kayang lumingap at magmalasakit. Napakadali po kasing mahulog sa bitag katulad ng mga Pariseo, no? Kapag masyado tayong nakatuon lamang sa mga panlabas na alituntunin ng pananampalataya, para bang ang pananampalataya natin ay isang mahabang checklist, no? Maaaring masabi natin, dumadalo tayo sa misa, nagdarasal tayo ng rosaryo araw-araw, mukhang banal sa paningin ng iba. Mahalaga po ito, no? Itong mga bagay na tinatawag rin nating mga devotionals and even our celebrations of the Eucharist. Pero pinapaalala sa atin ni Jesus na yung tunay na kabanalan hindi naman tungkol sa mga panlabas lamang na pagtugon, no, sa mga pamantayan na sinusukat ng ating attendance, ng ating productivity, no? Ang sinasabi, sa kabilang banda, ang tunay na kalagayan ng ating mga puso ang siyang nagpapahiwatig rin ng ating dalisay at payak na kabanalan. Ano bang lumalabas sa ating mga bibig? Ano ba ang mga salita? Ano ba ang mga ginagamit rin natin ng mga pamantayan? Ang mga bagay ba nito ay nagpapahayag kung ano ang tunay na nilalaman ng ating kalooban? No? Tatanungin natin, yung mga sinasabi ko ba, yung mga ginagawa ko ba, ay nagtataguyod ng mga kapwa natin, no? O
siyang sumisira rin sa iba? Nagpapakita ba tayo ng kabukasan ng biyaya o mas mabilis tayong humusga? Nang sinabi ni Juan Vianney, no, yung kanyang mga katagang ang pag-ibig ng Diyos ay pinapahiwatig ng bawat pari, ay pinapaalala sa atin, no, na ang tunay na pamumuhay ng isang Kristiyano, hindi ito isang pagpapanggap, no? Hindi rin ito mistulan lamang obligasyon. Ito'y dapat dumadaloy mula sa isang pusong naglalagablab at binabago ng pagmamahal ni Jesus. Na kapag hinayaan daw po natin na yung pagmamahal ni Jesus ay linisin ang ating mga puso, ang ating kaisipan, no, lahat ng kapaitan at pag-uusga kusang mawawala, no? Na ang mga salita, na ang bawat pagpapahayag na namumutawi mula sa ating bibig ay likas na magdadala ng paghihilom, kapayapaan, init at pagmamahal sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Kung paano ang bawat pari ay ang larawan at imahe at pagpaparanas ng pagmamahal at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ito rin ang paanyaya para sa ating bawat isa. Huwag lamang tayong mahinto o makontento sa mga panlabas na pamantayan. Hayaan nating mangusap ang init ng pagmamahal ng ating mga puso, kagaya ng puso ni Jesus. Ikalawa, sinabi rin doon na napakahalaga na akayin daw natin yung ating kapwa, no? Kagaya rin ng pagmamahal ng isang pastol, kagaya ng pagmamahal ng puso ni Jesus. Kung taimtim po kayong nakinig sa ating ebanghelyo, no? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tila baga mga bulag na taga-akay, no? Yung mga taong kahit alam nila sa sarili nilang hindi nila kaya, kahit sa sarili nilang kayabangan, tila baga yun yung kanilang pamantayan, no? Hindi nila nakikita at nauunawaan yung panganib na dahil sa kayabangan ng tao, minsan hindi rin natin nagagawang maakay yung iba, no? Kala natin tayong pinakamagaling, ang pinakamahusay, ang pinakabanal. Pero sa storya po ng atin pong pinagdiriwang na pari sa araw na ito, nung siya po'y pinadala at naitalaga doon sa Ars, isa tong maliit lamang na baryo. At tila baga malamlam yung dating ng pananampalataya sa kanila, sapagkat bukod sa mahirap nga lang ang pamayanang ito, halos hindi rin sila nakikilala sa lipunan. Pero si Juan Vianney, hindi niya nakuha yung kalooban ng mga tao roon sa pamamagitan ng pamumuna, pagpataw ng mabibigat na parusa. Sa halip, hinayaan niya na ang pagmamahal ng Diyos ay dumaloy sa pamamagitan ng pagkatao niya at kanyang ministeryo. Sabi pa nga doon, minsan halos 18 oras yung ginugugol niya doon sa kumpisalan. At dito rin natin nakita na sa kanyang pagkapari, pinapaalala sa atin na ang isang tao rin, maaari pala tayong maging ganap na pari, kung tayo rin ay dumadamay sa mga kapatid nating umiiyak, nagpapatawad, sa mga pakiramdam nila'y hindi mapatawad sa lipunan. At kung paano rin ang ating kabanalan ay nangungusap sa kung paano rin tayo namumuhay. Kaya nga po masasabi natin, si Juan Vianney ay tunay na isang dakilang pari, ayon rin sa pagkahubog sa puso ni Jesus. Kaya ito ang maging panalangin natin. Kay pari ka man, kay magulang ka, guro o simpleng kaibigan, tayo pong lahat ay tinatawag na akayin ng isa't isa papalapit sa Diyos. At kung aakayin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng kalupitan o pagmamatuwid lamang, magiging tulad tayo ng mga pariseyong bulag na taga-akay.
At sabi nga ni Jesus, kung ang taga-akay ay bulag rin, pareho silang mahuhulog sa hukay. Ngunit kung ang pag-akay natin ay pinangungunahan ng pagpapasensya, pakikinig at awa, ito ang tunay na imahe ng mabuting pastol. Ang tunay na pamumuno sa ating pamilya, sa simbahan, sa eskwelahan, sa kahit anong aspeto ng ating lipunan. No? Ito'y pagpapaubaya at pagpapasailalim sa puso ng kamahal-mahalan nating pastol. Walang iba kung hindi si Jesus. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, hilingin po natin sa Panginoon na sa ganang grasyang ipinagkakaloob sa atin, no? Sana hipuin niya ang ating mga puso. No? Naway bawasan ang pagtuon ng ating mga mata sa panlabas na pamantayan. At nang sa ganoon, dahil sa ating pagpapaubaya sa kamahal-mahalang puso rin ni Jesus, tayo'y matulad kay Juan Marie Vianney na kayang akayin ng iba dahil sa isang pananampalatayang mapagmalasakit. Saint John Marie Vianney, pray for us.